interpretation of contracts. Interpretation of contracts is the determination of the meaning of terms or words that is used by parties in their contract. Para mas madali nating maintindihan, may isang senaryo kung saan si Miss Ilagan na isang businesswoman at si Miss Robles naman na isang influencer. At nagkaroon sila ng kontrata ni Miss Robles na ipopromote niya ang mga product ni Miss Ilagan sa loob ng isang linggo at babayadan agad siya ni Miss Ilagan na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ngunit sa loob ng isang linggo ay 3 araw lamang nag-promote si Miss Robles ng produkto ni Miss Ilagan. Nais kausapin ni Miss Ilagan si Miss Robles upang maayos ang sitwasyon, ngunit ayaw nitong makipag-usap. Ngayon, pag-usapan natin ang interpretation of contract sa ganong sitwasyon. Mahalaga na mag-usap ang dalawang partido upang maayos ang sitwasyon. Ang unang dapat binibigyan ng pansin dito ay ang pinagkasunduan nilang terms and condition base sa ginawa nilang kontrata. Masasabi natin na una, responsibilidad ni Miss Robles na mag-promote ng products para kay Miss Ilagan. Kailangan niyang gawin ang kanyang obligasyon dahil ito ang nakasaad sa kontrata. Pangalawa, si Miss Ilagan ay may karapatang makuha ang inaasahang serbisyo galing kay Miss Robles. At mayroon din siyang otoridad na paulitin o pagandahin lalo ni Miss Robles ang pag-promote ng mga produkto kung hindi nasusunod ang pinagkasunduan nila sa kanilang kontrata. Pangatlo, nakasulat na sa kontrata na binayaran na ni Miss Ilagan ang serbisyo na magmumula kay Miss Robles. Bilang kabuuan, ang interpretation of contract sa ganitong sitwasyon ay dapat nakatuon sa parehas na pagkakaunawaan ng dalawang partido at pagsisiguro na matutupad ni Miss Robles ang kanyang obligasyon at matanggap ni Miss Ilagan ang pinangakong serbisyo. Kung ito'y hindi matupad o masolusyonan, si Miss Ilagan ay maaaring humingi ng legal na aksyon sa hindi pagtupad ni Miss Robles sa kanyang obligasyon na nakasaad sa kontrata. And now, let's talk about the voidable contracts. Voidable or annullable contracts are those who possess all the essential requisites of a valid contract, but one of the parties is incapable of giving consent. For consent is vitiated by mistake, violence, intimidation, influence, or fraud. Para mas madali nating maintindihan, let's have a short clip. Si Miss Daniela ay gustong ibenta ang kanyang extrang cellphone para may pambayad siya sa kanyang tuition fee. Napagdesisyonan niya itong ibenta kay Miss Geraldine sa halagang 10,000 piso. Nagkasundo ang dalawa, ngunit wala silang pinirmahan na kontrata o kasunduan dahil pag-uusap lamang ang nangyari patungkol sa pagbebenta ng cellphone. Ngunit kamakailan ay nalaman ni Miss Daniela na pwede niya pala ibenta ang cellphone ng 10,000 piso na halos doble sa halaga na benta niya kay Miss Geraldine. Sa ganitong senaryo, ang kasunduan sa pagitan ni Miss Geraldine at Miss Daniela ay isang voidable o maaaring bawiin. Ito ay dahil ang voidable na kontrata ay isang kasunduan na maaaring mawalan ng bisa. At may karapatan ng isang partido na bawiin o ikansela ang kasunduan dahil sa isang pangyayari o kaganapan. Sa ganitong kaso, may karapatan si Miss Daniela na bawiin ang kanilang napagkasunduan ni Miss Geraldine at bawiin ang cellphone dahil wala naman silang kasulatan na pinirmahan. At mayroon din karapatan si Miss Geraldine na kung ibabalik niya ang cellphone o hindi dahil wala naman silang ang pinirmahan na kasulatan. O kaya naman sila ay mag-usap ulit upang magkaroon ulit ng bagong pagkakasundo na gagawin o kaya ay kontrata. Ang hindi na ilahad na issue patungkol sa cellphone ay nakapaloob sa fraud o maling pagkaunawa, kaya't maaaring mapawalang bisa ang kontrata.